So what's up mga guys? Welcome back again dito sa ating YouTube channel. So ako po ulit, si Kuya Jazz Moto. Meron tayong i-maintenance na TMX 125. So kilometer reading is 3847. So 3847, magpapa-change oil at saka magpapa-adjust si sir ng valve clearance. So shout out dun sa lechonan dyan sa may malapit sa amin. Dito lang yon. Dun lang sa bandang yon. Konting lakad lang. So kagandahan, hindi naman siya, sakto lang yung init ng makina niya. Napa-under na niya, nag-circulate na yung langis. So pwede natin siyang patuluin. And then paparinig ko muna sa inyo yung kanyang andar. So syempre, bago tayo magsimula, huwag nyo kalimutan mag-subscribe and hit nyo ang notification bell para like yung updated sa mga video kagaya nito. Alright. So mga guys, paandarin muna natin. Paparinig ko sa inyo yung lagitik niya. So doon sa mga tatanong po ng lagitik, paano po mawawala, lalo't bago yung motor nyo, natural po yan ha, normal pong nangyayari yan, na lumalaki po yung valve clearance natin. So wag mo nyo pong ikabahala yung lagitik. Hindi po to masama sa motor, dahil push rod type engine po yung ating motor na. So paandarin ko muna. Ay naka-pipe SP Stock Power Racing Tech, made in Thailand. So ito yung before nya, tapos mag-adjust tayo ng valve clearance. Then mga guys, nabuksan na natin yung timing hole cap. So ito yung last kong video kung paano mag-adjust standard. So skip ko na yan. Bukas na rin yung ating cover sa ibabaw. Tapos mag top dead center tayo. So kailangan yung mga langis dun sa surface ng cylinder head, mapunasan natin yan. So advice ko lang sa mga naka-TMX ha, huwag agad kayong magpapalit ng push rod or kung ano-ano man. Magpa-adjust muna tayo ng valve clearance, magpa-check muna kayo ng valve clearance. So kung sabihin naman natin na nagpa-tune up na kayo, nagpa-adjust na kayo, ganun pa din, lumalagatik pa din. So nandun na po sa nag-a-adjust yun. Wala na po sa motor ang problema. Nandun na po sa nag-tune up. Sa mekaniko na po yun. So kung tama yung procedure, tapos yung pagsukat ng valve clearance, mawawala yung lagatik niyan. Lalo pag ganito, mga bago pa. Natural lang po nangyayari ito mga koys ha. Huwag niyong isipin na big issue na yung lagatik na yan. So ito, kamayin ko muna. Malaki na. So naka-compression stroke na yan. So ngayon, dahil pupunta to ng Tagaytay, bukas, maglagay tayo ng 0.07 ha. Check muna natin kung gaano kalaki na yung na bawas or yung na-adjust na laki. Sukat natin, ano. Check natin. So pag magsusukat tayo, 0.08 yung standard. So, punta na agad tayo dito sa 15. Check natin kung kasi yung 15. Ayan o. Yung 15 pumapasok. Ayan mga koys o. 0.15 mm. Pasok. So, ibig sabihin talaga napakalaki. So, pag ganyan yung clearance, talagang iingay yan. Maglalagitikan yan. 15 yan, 0.15 pasok. So, magpunta tayo sa 0.07. So, ito yung ilalagay natin sa kanya. 0.07. Yan. Pero standard niya po ay 0.08 to. So, medyo natin. Maglagay tayo ng 0.01 lang yung nabawas. So, yan, i-adjust ko na muna. Tapos mamaya, pakita ko sa inyo, paparinig ko na sa inyo yung tunog niya. Lalo pag malamig pa. Kasi yan, pag malamig pa, tapos maingay na agad, ibig sabihin, sadyang malaki na yung valve clearance niya. Pero kung ganito, okay naman yung pagkaka-adjust, ayos na yung adjust niya, ayos yung procedure, tapos umiingay pa din, doon, posible, nagkakaproblema tayo sa oil circulation.
Pag mababa yung minor, isa pa yan. Pag binabaan nyo yung minor, bumabagal yung ano natin, oil circulation. So, mas madali pong napupudpud ito yung ating adjusting screw. Kaya lumalaki po yung ating valve clearance. Or yung ating push rod dun sa kabila. Kaya kailangan yung RPM natin is 1,400 standard. At syempre, yung langis na gagamitin nyo, kailangan maganda. So, advice ko sa inyo, yung Honda Gold, Honda Pro, 1 liter, yun ang gamitin nyo sa motor nyo. Hindi po kayo magsisisi, mga boys. Dahil yun po yung recommended ni Honda. At saka napakaganda po sa makina nun, napakalinis. Okay, adjust muna tayo. So ayun mga boys, na-adjust natin yung valve clearance nung motor ni Sir. Lahat yan, nakahigpit na. 10 Newton meter ito. Tapos, change natin yung drain bolt natin na 17mm. So kailangan magpalit po tayo ng bagong drain washer. So yun mga boys, lagi po dapat bago yung drain washer natin. Yan. So lagay na natin dito. So sa pag magkakabit kayo yung drain washer, kailangan smooth na ipapasok ng kamay nyo yan. Okay? And then, kuha tayong torque wrench. So yung torque wrench natin, nakaset na po siya sa 24 Newton meter. So hindi lang kita pero nakaset na yan. So 24 Newton meter po. Ito pong higpit ng ilalim. Yun, ganun lang siya. Pag tumunog na, okay na yan. So ganun lang siya kahigpit. Para iwas tayo sa lost thread, iwas tayo sa pagkabilog. So gamit tayo ng torque wrench. Yung torque wrench, kung saan ko nakabili, saan ako nakabili nito, ilalagay ko yung link sa description. So Plytech, takpo niya. Ayan o. 5 to 25 Newton meter. So 1/4 po siya. So kailangan nyo siya nung sakit. Ito na pan 3/4 para dito sa mga gantong sakit. 3/4 tong ganto yung mga common tools. Tapos ito yung panlagay dito. So yung sakit at saka ito yung torque wrench, pati yung pang-adjust filler gauge, tsaka yung pang-adjust pang-kontra, lalagay ko po sa description ng video yung link para makabili po kayo. Ito, magandang gamitin to, torque wrench. Alright, lagay tayo ng oil, 900 ml. So ito gagamitin natin mga boys, Honda Pro. Ayan, 1 litro Honda Gold 10W30 SL. So ito, pinaka-the best sa Alpha to. Ito gamitin nyo palagi. Alright, tumya. Lagay ko muna yung oil, tapos paanda rin natin. Alright, naglagay na tayo ng oil, 900 ml. So may tira siyang 100 ml. And then the moment of truth, testingin na natin. Napakapino ng tunog. So kailangan yung ating... So yun mga boys, sumaandar na yan. Kung urinig sa video, wala na yung lagitik niya Tapos kailangan yung minor niya is 1,400. So yung minor niya pag ganyan kababa 1,000, yung air circulation niya is pangit. So kailangan mag-add tayo ng idle. So kapag nakapag-warm up na yung motor, medyo nasa stage na siya ng warm up. Yan, medyo umiinit na siya ng konti. Doon tayo mag-a-adjust ng minor, mga boys. Kasi pag malamig, nag-adjust agad tayo, sasali yung minor natin. Kasi pag uminit yan, sobrang taas na So ito yung warm up na. Ay, medyo mainit na. At napakapino ng tunog. Wala siyang lagitik. Is tayo ng idle, tapos kuha tayo ng
tachometer. So tingnan natin yung tachometer ng motor kung accurate siya dun sa ating pan-testing. Okay? Okay mga koys, ito yung ating tachometer. So tingnan natin yung sukat niya. $1,390, 1,200, fluctuating. Ito yung kanyang sa motor. So ibig sabihin, accurate. Halos same lang yung minor nung ating pan-testing. Ito yung tachometer natin dun sa tachometer ng motor. So yun ganyan, pwede na yan, ng ganyang minor. 1,100, 1,200. Kasi kung mapapansin nyo, yung standard, medyo mataas sa inyo yan. Alam ko yan. Sabihin nyo na, medyo mataas na. Pero dahil yun ang standard, yun yung ating susundin. Okay? Lagpas ng konti sa 1,000, pwede na yan. Mga boys. Testing ulit. Tambot siya, takpan natin. Napakatahimik. So yun mga boys, wala na yung lagitik. Wala tayong pinaltan. Naka-adjust lang tayo ng valve clearance. Noon na pong magpalit ng push rod. So kailangan lang po maayos yung pagkaka-adjust natin ng valve clearance. Pero pag talagang nakailang ulit na kayong pa-tune up, gumagano'n pa rin talaga. Kahit malamig, sobrang lagitik, may ibang problema na po yun. So yun lang, thank you.